Hello, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga mag-anak, sa lahat ng tapat na sumusubaybay, nagtsatsaga sa pagkakapag-aaral ng salita ng Diyos kahit divided tuwing linggo sa ganitong oras ng gabi dito sa Pilipinas. Okay na sa mabuti po yung kalagayan, yung nararating itong ating pong pagtalakay, pag-aaral, pagsasaliksik sa dalisay at purong salita ng Diyos. Ngayong gabi mga kapatid, ay pag-uusapan po natin ang theme na pinamagatang What Shall We Look For and Wait For with Patience or Patiently. Ang ating theme, ang ating text ay 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 and 2. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that ye should not be shaken in mind, nor be troubled, neither by spirit nor by letters from us, as that the day of Christ is at hand. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, katapatan, sa inyo pong dakilang pag-ibig na inyo pong pinatunayan, pinahayag ng aming Panginoong Kristo ay namatay dahil sa aming kasalanan, nagbubu ng kanyang dugo, nagbuwis ng kanyang buhay para sa aming ganap at kompletong kaligtasan. Salamat sa mga katotohanan ng iyong salita. Salamat na meron kaming dalisay na salita ng Diyos, namin pong mapagkakatiwalaan, mapananahamdan. Nawa sa gabi ito ay malulhati ka sa aming pong gagawing pag-aaral, pagtalakay ng isang paksa muli na isa sa mga pinakamahalaga sa iyong mga salita. Ngunit ang ginagalang pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Noong nakaraang linggo po ay meron tayong pagtalakay tungkol po sa theme na pinaglatang Followers of God as Dear Children. At ating natunghayan sa Ephesians chapter 5 na ang mga followers of God ay walang iba kundi ang mga taong kumikilala sa katotohanan ng salita ng Diyos, of course, sa paraang pag-aaral na ating pong tinitindigan sa ating pong mga pagtalakay tungkol sa tinatawag na all scripture rightly dividing. At siyempre, meron pong aral particularly na ipinagkaloob sa ating ngayong dispensation of the grace of God, kung ano po yung mga specific doctrines, instructions, revelation na ibinigay kay Paul, bahagi ng mystery or sikreto na ipinagkaloob sa kanya na ang kinauukulan ay walang iba kundi tayong mga Gentiles or members ng church, the body of Christ. Ito pong ating text ngayon ay ginamit ko po ito ng mahabang panahon sa ating mga pagtalakay tungkol sa series study natin tungkol sa coming of our Lord Jesus Christ. At may kaugnayan din po itong ating pong muli ay pag-uusapan ngayong gabi mga kapatid. Ang Day of the Lord at ang Day of Christ, mga kapatid na po, ay mga exact expressions. Coming of Christ, coming for Lord Jesus Christ, exact expressions yan na matatagpuan sa mga kasulatan. Hindi po ito theological terms or hindi po ito isang invented na doktrina ng tao o expression or phrase. Hindi ito ay malinaw na nakalahad word for word or yung pong eksaktong salita, mga kataga, mga salita, nakasulat mismo sa ating mga kasulatan. At lagi ko pong ina-express yung aking pong pagkalungkot, pinalulungkot ko. Marami pa rin po ako narinig sa ating mga kapwa mananampalataya, mga teachers na gumagamit po ng hindi po exact expression. Malinaw na malakas pa rin mga kapatid, ano po, ang impluensya ng theological teachings na nababasa natin sa mga aklat, created or formulated by the so-called theologians. Malakas pa rin po ang influensya mga kapatid, halimbawa ng mga terms or expressions or mga religious terms or expressions, words, kagaya ng Trinity, kagaya po ng
rapture, pre-tribulation rapture, mid-trib rapture, post-trib rapture, kung ano-ano pa, mga kapatid, ano po? Hindi po nakontento o hindi po talaga naninindigan sa mga katotohanan ng tunay at purong salita ng Diyos na nasa ating mga kamay ngayon. In-express ko lang po yung aking kalungkutan dahil hanggang ngayon, marami pa rin preachers and teachers ang they prefer to use yung pong mga, again, theological terms and expressions. But for me, mga kapatid, no, gaya ng inyo pong lagi narinig, hindi po ako gagamit ng mga terminology na ginamit o kaya naman inimbento ng tao. Sapagkat lahat ng iyan, yung mga religious terms na yan or theological terms ay meron pong religious connotation. Meron pong doktrinang ipinopromote na kadalasan mga kapatid ay hindi po sumasang-ayon, hindi po naaayon sa salita ng Diyos, sa salita ng katotohanan, kundi kumokontra. Ganyan po ang nangyayari. Kaya marami pong nabibiktima ng maling aral, kahit na mga sincere at mga tapat na believers na itinalulungkot kong sabihin, nabibiktima dahil sa kanilang pagkiling, pagkapit, panindigan sa mga theology na naipasa, narinig, na ituro sa atin. At ayaw na nating baguhin kahit na malino naman kung ano expression ang meron nakasulat, nakalahad sa mga kasulatan. May puwang pa rin ang pagbabago mga kapatid. Hindi pa rin po tayo dapat sumuko. At ang dapat na tamang attitude, mahalin po natin ang salita ng Diyos. Wala po tayong ibang paniniwala at titindigan kundi ito lamang. Hindi po ang sino mang theology, sino mang magaling na mga ngaral, kundi ang puro, ang perfect, ang tama na salita ng Diyos mga kapatid. May mga paniniwala na ito po, marami po ito sa grace circles o sa mga rightly dividing circles na ang mga katagang Day of the Lord ay exclusive lang sa prophecy, exclusive lang daw po sa bansang Israel. At wala pong kinalaman ito sa Church, the Body of Christ. At ang Day of Christ, yan lamang daw po ang expression na may kinalaman sa atin. Exclusive lang din daw sa atin at hindi po sa bansang Israel. I beg to disagree dahil hindi po yan ang tinuturo ng mga kasulatan. Kung yun po yung ating pananaw, nasa atin po yun mga kapatid, kung yun po yung ating pininindigan. But make it sure, pakiusap ko lang, na yan nga ba ay talagang turo ng kasulatan at talaga nga bang may distinction sa kasulatan yung mga expression na yan. Maging sa prophecy na tinatawag at doon sa mga pahayag na ipinahayag ng Diyos kay Paul sa ating kasalukuyang dispensation, sa mystery na ipinahayag sa kanya. Well, may mga paniniwala din po mga kapatid na ito pong mga aral ng mga kasulatan, particularly itong mga sulat ni Paul, no? Yung mga naunang sulat, at isama na rin po natin yung mga tinatawag na prison epistles, no? Dahil divide po sa dalawa yan, ng karamihan, may tinatawag na pre-prison epistles or Acts epistles at prison epistles or after or post-Acts epistles. Well, ang tanong, ito bang mga katotohanan ito na ating inaaral, mga aklat na sinulat ni Paul, na hindi po may pagkakaila na yan ay sinulat niya noong unang siglo, first century. Ito po bang mga kasulatan ito ay relevant o mahalaga lang o natatanging para sa kanila? Nauukol lamang ba sa kanila? Dahil may mga kapatid po tayong naniniwala na karamihan o kung hindi man karamihan ay lahat ng prophecy sa Word of God. Dahil si Paul ay tumalakay din po ng prophecy. Ito pong coming of Christ. Yung prophecy po yan, yung day of Christ, day of the Lord. Future po yan mga kapatid. Siya ay nagpipredict ng isang bagay na mangyayari sa future at lahat ng kanyang sinalita tungkol sa day of Christ, day of the Lord ay hindi sumasalungat yan. So kung ano yung naipahayag na ng una bago pa siya tinawag na maging apostol. So kung sasabihin natin ito ay Jewish lang ang audience at ang relevance ay para sa first century Christians na tinatawag at ito ay nangyari na no nung 70 AD yung coming of our Lord Jesus Christ, then we could say na walang scripture para sa atin ngayon dahil lahat ng sinulatan dito
ay sa tinatawag na so-called New Testament ay naka-address sa mga first century Christians. Kung gayon, wala po tayong kasulatan. Wala po tayong authority na sabihin itong sinasabi ng Word of God para sa ating panahon. But I believe, mga kapatid, na mga sulat na ito hindi lamang nauukol sa mga naunang mananampalataya. Nagsimula ang Body of Christ sa ministry ni Paul. I believe that, mga kapatid, po. Hindi naman po nauukol sa kanila, kundi nauukol sa lahat ng members ng Body of Christ na mag-i-exist hanggang sa kasalukuyan. Dahil kung hindi, wala po tayong karapatang mag-claim o magturo ng anumang verse dahil yan ay naka-address, nasusulat sa mga unang century believers. We will say, first century believers. Ano po? Wala po tayong karapatang sabihin ang salvation is by grace through faith dahil sa mga taga-Efesos nila. Wala po tayong karapatang sabihin Christ died for us, He shed His blood, He was buried and rose again the third day dahil mga taga-Corinto, first century Christians ang sinulatan. So wala pong para sa atin. Dapat, no, kung ganun ang paniniwala, ay hindi po tumigil ng Diyos sa pakikipag-ugnayan sa atin ngayon. Dapat meron pa rin mga propeta, apostol, at patuloy pa rin siya nagpapahayag para sa mga modernong Kristiyanong tinatawag. But we disagree with that. Dahil ang Word of God ay Word of God hindi lang manauukol sa mga unang mananampalataya, kundi maging sa atin hanggang sa actual visible coming of our Lord Jesus Christ. Dahil yan po ay malaking paksa or subject ng prophecy, yung coming of our Lord Jesus Christ, yung day of Christ or yung day of the Lord. Sa ating mga pagtalakay, pinatunayan natin throughout the scriptures, all scripture, rightly dividing, na ito ay isang event. Yung coming na yan ay isa na lang, gaya ng coming ng ating Panginoong Kristo nang siya pumarito, tinatawag natin na first coming. Bagamat ito ay nangyari sa Israel, yun din po yung same coming na kung saan tinatalakay ni Paul na tayong ina-addressan. Sa coming na yun sa Israel, doon namatay ang Panginoon, doon nagbuwis ng kanyang buhay, nagpadanak ng dugo. Yun ay kung titignan natin sa isang banda o panig ay sa Israel lang. So balit may pinahayag si Paul at that same coming of Christ here on earth nung siya ay naging tao na nauukol sa church sa body of Christ, bahagi ng tinatawag na revelation of the mystery. Gayon din, mga kapatid, ang coming of Christ na subject, great subject of prophecy, na hinihintay ng lahat ng mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yung coming niya sa Israel ay hindi po iba sa coming niya sa body of Christ. Iisang coming na lang ang hinihintay natin. At yan ay maliwanag sa mga sulat ni Paul, mga kapatid. Yan ay pinalabo lang ng mga theologians, ng mga kumiling sa mga theological terms, gaya ng rapture. Kaya na-inventa yung mga katagang pre-trib, mid-trib, post-trib. Ngunit sa mga sulat ni Paul, coming lang. Wala nga po yung expression second coming, kundi coming lang dahil iisang coming na lang yung hinihintay natin. Meron po sa Hebrews 9:27 and 28, no, na ang Panginoon Kristo shall appear or will appear the second time. Ayan. So yung word na appear, appearance or appearing ay ginamit din ni Paul sa kanyang mga sulat. Okay. So again and again, I will say, and I firmly believe na ang mga sulat ni Paul ay nauukol din po sa atin ngayon at sa lahat ng mananampalataya sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. No? May mga pagtalakay pa rin po akong gagawin tungkol sa last days in prophecy. Hindi po natatapos yan. Na kung saan ginamit ni Paul sa kanyang sulat. Yung pong Matthew 24, yung context nun. Lahat ng yun ay tatalakayin. Kailangan natin pag-aralang mabuti para hindi po tayo mabiktima ng maling aral at opinion o idea ng tao, philosophy ng tao na kiniklaim din po ng marami na sila din ay hindi kumikiling kundi sa katotohanan lang. So, tuloy-tuloy lang po yung pag-aaral, hindi po tayo dapat madismaya, mga kaibigan, mga kapatid, mga. Okay, so dito po sa ating mga babasahing talata, no, ay ipakikita ko po sa inyo, madalas ko na po itong mga binabasa sa aking mga uling pagtalakay, yung mga kung saan yung mga expression na ginamit exactly itong ating itong pagparito ng ating Panginoong Kristo. Ba, 1 Corinthians 1:8. So mga members ng body of Christ ang sinusulatan dito, mga kapatid. Hindi po mga Israelita. Who shall also confirm you
Church of God at Corinth, mga Gentile believers karamihan, although may mga Hudyo po dyan, pero members ng body of Christ, they're baptized into the body of Christ. Who, the Lord Jesus Christ po yan, or God, if we will go back to the context, and then at verse 9, God, ang God ay, ang Diyos ay kinukoy din, ay binanggit din, mga kapatid, ano po? Well, kung babalik tayo sa verse 7, to be accurate, para hindi po tayo magkamali, no? Dahil pwedeng magkamali po ako, mga kapatid, I admit that. So that ye come behind, waiting, notice, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Yan. So nakita po natin yung salitang yung mga katagang waiting. Naghihintay po tayo sa coming. So notice yung salitang coming, importante po yan. Take note sa bawat salita of our Lord Jesus Christ. Who, yung who is, as I've said, the Lord Jesus Christ. Mali po kanina, no? Dahil lang sinabi ko ang Diyos o ang Ama. Okay? So verse 9, God is faithful and that is the Father. So that ye can be waiting for the coming of Lord Jesus Christ, who, the Lord Jesus Christ, shall confirm you unto the end, hanggang sa katapusan. Well, the word or the expression end ay ginamit din po dito. At yung end na yon ay, again, sa verse 7, the coming of our Lord Jesus Christ. At yung coming of our Lord Jesus Christ na yan, unto the end, sa verse 8 ay, that ye may be blameless when? In the day of our Lord Jesus Christ. Malinaw, yung coming and day of our Lord Jesus Christ ay siya po yung hinihintay po natin, mga kapatid. Okay? Then, another verse, mga kapatid, hindi ko na po babasahin lahat ng context, is the same book, 1 Corinthians 5:5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved, kailan? In the day of the Lord Jesus. Notice, kung titignan natin yung expression, meron talagang slight difference. Chapter 1, the day of our Lord Jesus Christ. Chapter 5, verse 5, the day of the Lord Jesus. Pero hindi po magkaibang araw yan. Meron silang difference but without distinction. Okay? May slight difference sa wordings but they are not distinct dahil isang grupo at isang paksa ang tinatalakay ni Paul dito. Kasi kung pag-iibahin po natin to dahil iba yung our, iba yung the, then magiging dalawa yung day na yan, mga kapatid, kung pag-iibahin po natin. Another verse, the same group of people sa ikalawang sulat, 2 Corinthians 1:14. As also you have acknowledged us in part that we are your rejoicing. Sulat uli ni Paul sa mga taga-Korinto, kami, ang inyong paggalakan, si Paul, si Silvanus, Timoteus, yung mga co-worker ni Paul, no? Kung di ako nagkakamali, sila yung mga binanggit dyan. Pakitignan na lang po yung verse 1. That we are your rejoicing, even as ye also are ours. Ayan. Kayong mga taga-Korinto, ang aming kagalakan, even as ye also are ours. At kami rin, ang inyong kagalakan. Okay? Kailan? In the day of the Lord Jesus. So, yung mga expression na the day of the Lord Jesus, parehas yan dun sa unang sulat, chapter 5, verse 5. And I believe parehas din sa chapter 1, verse 8, although our Lord Jesus Christ ang ginamit, isang day. So, hindi lang yan. Maging sa mga sulat, sa mga sulat ni Paul, sa mga taga-Pilipos, after Acts period na po, no? Na tinatawag na po, na prison epistles. Still, ang issue pa rin ay coming. Kaya nga sa mga sulat ni Paul, no, si Pedro mismo ay nabanggit niya sa 2 Peter 3, mamaya kaya natin yung day of the Lord. Na sa context nun ay sinabi ni Paul na all these things ay isinulat niya sa inyo or isinulat niya sa kanyang mga sa lahat ng kanyang epistles, in all his epistles. Anyway, babalikan po natin yan mamaya. Pupuntahan po natin yan mamaya, mga kapatid. So dito, sabi ng Philippians 1:6, being confident of this very thing, that he which hath begun, yung he is referring back to God the Father, siya na nagpasimula ng mabuting gawa in you, will perform it, isa sa katuparan niya ito hanggang kailan? Yung pong nagpasimula ng mabuting gawa sa mga mananampalataya, sa mga taga-Pilipo, so sa ating mga member ng Body of Christ,
hanggang kailan po niya isasagawa? Until the day of Jesus Christ. Notice, may slight difference na naman. The day of the Lord Jesus, sa 1 Corinthians 5, the day of our Lord Jesus Christ, sa 1 Corinthians 1:8, and then sa Philippians 1:6, the day of Jesus Christ. So, wala po yung salitang Lord. Pero hindi ibig sabihin yan na magkaiba sila. No? Technically, kung ihambing natin tong the day of the Lord, no? Dalawang beses, chapter 5 verse 5, 2 Corinthians 1:14, yung the day of the Lord, marami yan sa Old Testament scriptures, no? Magkukot lang po ako ng ilan mamaya. Dito sa mga sulat ni Paul ay pinangalanan kung sino yung Lord, the Lord Jesus. Kaya sana po ay paniwalaan natin ang testimony ng scripture. Hindi po yung sinasabi ng theology na magkaiba ang day of the Lord at day of Christ. Dahil dito mismo, exact expression, the day of the Lord, at pinangalanan kung sino. Hindi po yan iba. No? Obviously, sa mga context, kung paniniwalaan po natin itong nakasulat. Okay, so yung day of Christ, ginamit dyan po sa Philippians 1:6. That's sa verse 10, sabi niya, that ye may prove things that are excellent, that ye may be sincere, upang kayo ay maging sincero. Okay? And without offense, walang kapintasan. Hanggang kailan? Till the day of Christ. Okay, dyan sa 1:6, the day of Jesus Christ. Sa 1:10, the day of Christ. Hanggang kailan yung pagpapasimula ng mabuting gawa ng Diyos sa mga believers? Sabi niya, until, yun yung termination, yun yung end. Kaya nga, the end kaninang ginamit sa 1 Corinthians 1. Until the day of Jesus Christ. At yung kung paano natin ma-approve ang mga bagay na mga excellent, okay? Upang tayo ay maging sincere at walang kapintasan, hanggang kailan? Till the day of Christ. Hindi sinabing till our death. Hindi. Till our departure from the earth. Hindi. Till the day of Christ. Dahil sulat ito sa lahat ng mananampalataya na mag-i-exist until or till the day of Jesus Christ or day of Christ. Kahit na may technical difference, slight difference, the day of Jesus Christ, the day of Christ, yung isa ay walang Jesus, yung isa ay may Jesus Christ, kompleto ang pangalan, pero hindi magkaibang araw yan. Yan po yung konteksto, mga kapatid. Hindi po magkahiwalay na araw yan. Hindi po pwedeng sabihin magpe-perform ang Diyos na mabuting gawa sa atin until the day of Jesus Christ. At yung pagiging sincere and without offense natin ay ibang araw dahil walang Jesus, the day of Christ. Iisa po yan, mga kapatid, ang tinutukoy. Chapter 2, verse 16. Take note lang po the day of Christ. Kanina, binanggit yung the day of the Lord, Lord Jesus. Hindi po sinasabi ni Paul na may pagkakaiba yan. Isang grupo ng mga tao, members ng body of Christ. Magkaibang local churches, you will say, but parehong members ng body of Christ. Tayo po ang kinaukulan. Philippians 2:16, holding forth the word of life. Yun po yung dapat na pinangahawakan, tinatangnan natin, no? Ang salita ng buhay, hindi po mga theological terms, mga kapatid, man-made terms. That I may rejoice, sabi ni Paul, kailan? In the day of Christ. So kung pinanghahawakan, pinaninindigan, no? If believers are holding forth the word of life, gaya ng naituro, na-preach, no? Yung exact scriptures, perfect word of God. Magre-rejoice po si Paul. Kailan? In the day of Christ. So yung paggawa ng mabuting gawa, yung pagsimula ng mabuting gawa sa atin, ipe-perform ng Diyos till the day of Christ. At si Paul din, kung sa buhay ng mga taga-Pilipos ay nag-manifest yung mabuting gawa ng Diyos sa kanila dahil they hold forth the word of life, magre-rejoice din si Paul in the day of Christ. So, hindi po magkakaiba yan. Isang araw lang yan. That I have not run in vain, sabi niya, neither labor in vain. Notice hanggang saan aabot ang body of Christ. Yung paggawa ng pagsisimula ng mabuting gawa sa atin. Hanggang kailan tayo dapat magiging sincere and without blame? Hanggang kailan o kailan yung araw na kung saan magre-rejoice si Paul in the believers? Hindi na sayang yung kanyang ministry. In the day of Christ.
Andyan yung mga katagang, till the day of Christ, until the day of Christ. Okay? Malungkot mga kapatid, no? May mga nagsasabi na yung day of Christ ay hanggang sa tinatawag na bago magsimula yung 70th week. Hanggang dun lang sa karamihan. Ano? Yung day of Christ ay mangyayari or magte-terminate bago yung 70th week. Yan kaya ang tinuturo ng mga kasulatan o theology lang? Hindi po ito pang-insulto o panghahamak mga kapatid. Ito po ay isang challenge at patunayan po natin sa mga kasulatan, mga kaibigan ko, mga kapatid ko na tapat na nag-aaral at nagtuturo na sinasabi nating may pagkakaiba. Ano po, nakalulungkot. Ano po? Si Paul po ba nagtuturo na iba ang day of Christ sa day of the Lord? At sinasabi din po ba ni Paul na ang day of Christ sa kanyang sulat ay mangyayari before the 70th week? Tuloy po natin. 2 Thessalonians, bago tayo pumunta sa 2 Thessalonians, chapter 1 Thessalonians 5 muna mga kapatid. Verse 2. For yourselves know perfectly, ito po yung magandang bagay mga kapatid. Ang mga mananampalataya, gaya ng mga taga-Thessalonica, mga taga-Corinto, lahat ng mga naturuan ni Paul, no? Nung siya nabubuhay pa, personally, ay meron silang perfect knowledge. For yourselves know perfectly. So, dapat tayong mga members ng Body of Christ. Ngayon, sa kasalukuyan ay ganito rin. Dahil may kumpletong Word of God po tayo. Di po natin kailangang tsumamba o magkaroon ng extended idea o haka-haka no, tungkol sa mga bagay na ito dahil malinaw po yan sa mga kasulatan. Ye know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Sabihin natin halimbawa na ang day of the Lord ay may kugnayan lang sa Israel, wala tayong dapat na issue dyan. Well, bakit itong mga taga-Thessalonica? They know perfectly that the day of the Lord so cometh. Coming po yan yung day of the Lord na yan. As a thief in the night. So kung yan ay exclusive expression lang sa bansang Israel, bakit kailangan ituro ni Paul sa ating mga members ng Body of Christ? Tignan po niyo yung context mga kapatid. At madalas ginagamit po yung verse 9 na tayo po ay hindi appointed to wrath. Disregarding the context. Ang karamihan nag-switch po dun sa chart. Yung wrath daw na yan, na kung saan hindi po tayo appointed ay ang 70th week. Ginawang period of time. Samantalang pinag-uusapan dito, mga kapatid, no? Ang day of the Lord. Kahit sa prophecy, ang dami niyan. Yung expression of day of the Lord. Halimbawa, kung may time po kayo, basahin po ninyo mga kapatid. Halimbawa, ang Isaiah 2:12, 13:6, no? And verse 9. Jeremiah 46:10, Ezekiel 13:5, 30 verse 3, Joel 1:15, hanggang sa Zechariah, meron po yung day of the Lord. Okay? So, ang dami pong mga references niyan at tumutukoy sa coming of our Lord Jesus Christ. Ano po? Sa sa Isaiah chapter 2 ay may punto po na nais kong balikan natin sa bagay na yan, o sa expression na yan. Sa day of the Lord, sabi ni Isaiah, no? Verse 11, the lofty looks of men shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down. The notice, take note sa exact expressions sa Word of God. Believe what the Word says. The Lord alone, ang Panginoong Kristo yan, the Lord Jesus Christ, ayon kay Paul, dahil day of the Lord Jesus. The Lord alone, pag sinabing alone, nag-iisa, wala po siya kasama. The Lord alone shall be exalted in that day. Anong day? Day of the Lord, the day of Christ. Ginamit din po ni Paul yung in that day. So 2 Thessalonians 1:10, mga kapatid. Nag-iisa lang ang Panginoon na itatanyag, itataas in that day. So kailan po mangyayari yung day of the Lord? Kung sabihin natin yung day of the Lord ay magsisimula sa 70th week, saklaw ng 7 taon, hindi po pwedeng magsasabay na itatanyag ni Antichrist dahil sa second half, itatanyag talaga ni Antichrist ang kanyang sarili. Dideklara niya ang kanyang sarili siya ay Diyos. Who exalted, nakalagay po doon, who opposed and exalted himself above all that is called God. 2 Thessalonians chapter 2, verse 4 and the following verses. Hindi po pwedeng ang Panginoon ay nandyan na sa 70th week, sa loob, dahil nandyan si Antichrist at ang magtatanyag ng kanyang sarili, si Antichrist. So, kailan matatanyag ang Panginoon na nag-iisa? Pagkatapos ng 70th week. Dahil lilipulin niya si Antichrist, igugupo niya si Antichrist, wawasakin niya ang kaharian ng Antichrist.
Lilipulin niya ang lahat ng kanyang kaaway. And then siya na lang ang nag-iisang itatanyag in that day. Ang day of the Lord ay after the 70th week, mga kapatid. Hindi po sa loob ng 70th week. Dahil kung siya lang ang nag-iisang itatanyag in that day, hindi po pwedeng sa loob ng 7 taon yan. Dahil itatanyag ang nakalagay sa mga kasulatan, itatanyag ni Antichrist ang kanyang sarili. Yan din pong tinuturo ni Paul, 2 Thessalonians chapter 2. Inulit din po sa konteksto nito sa Isaiah, verse 17, and the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of man shall be made low. Napaka-importanteng teaching, aral ng kasulatan. No? Inulit pa ng 2 beses for emphasis. And the Lord, again, alone, nag-iisa, shall be exalted in that day. Kailan yon? After the 70th week. Pagkatapos na maigupo na po si Antichrist. Yan. Sa coming of Christ yan. Sa day of the Lord yan. Na hinihintay hindi lang ng Israel, kundi tayo rin, ayon kay Paul, sa kanyang tinuran na ating mga binasa. Then, balikan po natin mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2 na po tayo. That ye be not soon shaken in mind. Kung ating pong babalikan ang context, halimbawa, ang verse 1, ang pakiusap ni Pablo sa mga kapatid, no, sa atin, yung mga first century believers o second, yung mga taga-Thessalonica, ang kanyang pakiusap ay sa pamamagitan ng, notice sa verse 1, the coming of our Lord Jesus Christ. So again, yung coming, pagparito, and by our gathering together unto Him. Kasi sa coming na yan, merong gathering. Okay? Ang tinatawag na rapture, okay, yan po yung ginagamit ng marami, pero I don't like to use that anymore dahil hindi po ginamit ni Paul yan. Okay? Yung gathering, mga kapatid, yun po yung pagtitipon ng lahat ng mananampalataya unto Christ. Yung mga na-saved na mga mananampalataya ngayon, dispensation of grace. Well, another issue, pwede nating idagdag dahil sa coming din na yan ay hinihintay din ng Israel. May gathering of the people din, people be sa bansang Israel. Ano po? Ito'y medyo masalimuot na doktrina pero kailangan ko pong talakayin ng with detail ulit sa mga susunod, mga kapatid. Dahil may one coming, most likely, mga kapatid, yung gathering na yan ay iisang event pero may distinction pa rin ang Church, the Body of Christ, at ang bansang Israel, yung mga believing Jews. Ang punto ko lang po muna dito, may gathering na mangyayari sa coming of Christ. Yan yung tinatawag sa 1 Thessalonians chapter 4 na we shall be caught up to meet the Lord in the air. Ayan, mga kapatid. Sa coming of our Lord Jesus Christ yan. Okay? Then sa verse 2, that ye be not soon shaken in mind, nor be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letters from us, that the day, notice, nandito po yung mga kataga, exact expression na the day of Christ is at hand. Troubled po yung mga taga-Thessalonica nun dahil may nagtuturo na malapit na daw. Hindi pa naman nangyari, kundi malapit pa lang. Okay? Yan po yung sinabi ng verse. So, 3 beses yung exact expression na the day of Christ sa mga sulat ni Paul. At isa po ang tinutukoy na araw. Nakalulungkot, no? May mga nagsasabi na iba daw po yung day of Christ dito. Dun sa day of Christ sa Philippians 1 at chapter 2. Well, sino po yung nagbigay sa atin ng authority para sabihin iba? Samantalang iisang nagsalita at isang grupo ang sinulatan, member ng body of Christ. Lulungkot, mga kapatid, kung babaguhin po natin yan. At yung day of Christ na yan, darating lang, ayon sa verse 3, okay, let no man deceive you by any means, for that day, yung day of Christ, sa verse 2, shall not come, hindi siya darating, except, malibang meron munang falling away first. Sa ating mga pagtalakay, kung nasubaybayan po niyo, yung falling away ay mangyayari sa bansang Israel. Exact expression na fall away, makikita sa Hebrews 6:6, Luke 18, may mga references pa yan, past tense, in past form, sa Old Testament. May kaugnayan lahat sa Israel. So may falling away na mangyayari sa bansang Israel. Yun po yung pagsasign nila ng contract with the Antichrist, ng leadership ng Israel. They will fall away from God's covenants and fell to the covenant with death and hell with the Antichrist. So yun po yung falling away, mangyayari yon sa unang bahagi ng 7 taon. Okay? And then kapag nangyari na po yung falling away, yung signing of the covenant
ng Israel when the Antichrist. Ibibreak kasi ni Antichrist yun sa middle, sa kalagitnaan. At doon sa kalagitnaan kasi, no, ikalawang bahagi na po ng 70th week, dito na po mahayag yung man of sin, si Antichrist. The man of sin, the son of perdition. Yan, dinescribe na po sa verse 4, mag-oppose, mag-exalt ang kanyang sarili. Hindi po pwedeng nandyan ang Panginoon at that time, hindi sila magsasabay. Yung exaltation ng Panginoon after this, yung day of the Lord ay after the 70th week. Malino po yan sa mga kasulatan, mga kapatid. Problema lang is kung ayaw nating tanggapin, magiging malabo talaga. Pero we can do nothing against the truth dahil yan po sinasabi ng kasulatan. So, you worship po dito si Antichrist, mga kapatid. So, ang mauuna, may falling away bago yung day of Christ, then yung revelation of the man of sin. Then, ang susunod niyan ay yung day of Christ na. Yung coming of our Lord Jesus Christ, yung gathering natin. Paano sasabihin natin na ang gathering ay mangyayari before the 70th week? Mantalang yung mga detalye na falling away at revelation of the man of sin ay mangyayari sa loob ng 70th week. Sa second half ng 70th week, ng 7 years na yan na tinatawag ng karamihan na 7 years tribulation. Hindi po totoo na may 7 years tribulation sa bansang Israel. Sa first o sa second half lang magkakaroon ng great tribulation sa bansang Israel. Okay? At ang focus ay yung area na yon, mga kapatid. Hindi po body of Christ ang dadanas ng Great Tribulation. At hindi po tayo appointed para dyan. Jacob Strobel yan. At hindi rin po tayo appointed doon sa wrath to come or wrath of God in the day of the Lord. After the 78th week na po yan, mga kapatid. Marami pong detalye ang mga kasulatan tungkol sa day of the Lord after the 70th week. Okay? Sa Revelation, ang dami po diyang mga detalye. Nandiyan po yung vials of God's wrath, the wrath of God, no? Sa Revelation, trumpet judgment sa Revelation. Lahat ng yun mangyayari, mga kapatid, bago yung day of the Lord. Magkakaroon po tayo ng pag-aaral dyan. Kung ano po yung order of events sa future bago yung coming of the Lord. Meron pa pong gap, yung 70th week after the tribulation, nasa Matthew chapter 24, ay meron pang mga mangyayari bago yung appearance or appearing ng ating Panginoong Kristo. Yung sign of His coming, meron pa rin yan. Bago po yung actual na pagparito, pagbaba ng Panginoon. Okay? At yung gathering natin, mga kapatid. So, yun po yung nakalagay sa mga kasulatan. Okay, tanggapin po natin to by faith at hindi po tayo magre-resist. Kung halimbawa na mali po ito, sabihin niyo po sa akin, tatanggapin ko. Willing po ako, mga kapatid, na magpa-correct. Basta may word of God. Kung kayo po ay matapat, tapat ko kayong kaibigan at kapatid, nagmamahal sa katotohanan, please correct me. Tell me from the word of God, from the perfect word of God na you are wrong, brother. This is what the verse says. Sana hindi po yung chart ang ating pong authority, hindi po yung man-made theology, kundi word of God, exact expressions, exact phrase. Dahil kung halimbawa nagkamali po tayo at yung nakalulungkot, no? Tinuro po natin ng matagal na panahon na ito yung tamang aral, pero mali pala. Mananagot po tayo, mga kapatid, in the day of Christ. Hindi po ito pananakot. No, dahil haharap po tayo sa judgment seat of Christ. At lahat ng ginawa natin sa ating katawan, whether it be good or bad, i-judge ng Panginoon yan. Tatanggap tayo para sa wrong na ginawa natin, kasama na yung maling doktrina, dahil kung mali ang doktrina, mali ang gagawin. Mali ang practice. Kung tama ang doktrina, tama rin po ang practice. Tama ang motivation. Makaka-apekto po yan ng malaki sa pagkakamit natin ng reward o pagkawala, loss of reward. So pag-isipan po natin mabuti. Yung pong tinatawag na imminent pre-trib rapture, wala po yan sa mga kasulatan. Hindi po darating ang Panginoon anytime. Wala pong ganyan. Hindi po sinasabi ni Paul na and to wait anytime for His Son from heaven. Wala pong ganon. Wala pong sinasabi. Kundi sa coming ng Panginoon o day of Christ ay tinuturuan tayong maghintay ng with patience. Yan. Tuloy po natin para hindi po tayo maubusan ng oras. So, again, ano po ba talaga yung hinihintay natin? Sa 1 Corinthians 1:7, nandiyan po, binasa ko kanina, so that ye can be in no gift, waiting, ayan po, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son from heaven, dahil nandun siya sa right hand of God, pero time will come na bababa siya to bring judgment upon the earth. Pero yan ay after the 70th week. Okay?
2 Thessalonians 3:5, and the Lord direct your hearts into the love of God. Kung saan tayo didirect ng Diyos, sa love of God, and into the patient. Nandiyan po yung salitang patient. Waiting for Christ. Hindi po sinabing into the patient, waiting for Christ anytime. Kung anytime, magiging inconsistent po yan sa salitang patient. Okay, yung believer na may patience ay maghihintay yan. At alam niyo yung timing dahil nakalagay sa 2 Thessalonians. Yung day of Christ, yung gathering, yung coming ay mangyayari una sa lahat mangyayari muna yung falling away, revelation, Antichrist, and then day of Christ. So alam niya yung timing, kaya makapaghihintay siya patiently. Pero kung iniisip natin na hindi na tayo dadaan dyan, anytime darating, wala po tayong patience. Gusto natin ngayon dumating na ang Panginoon. Lalo na ang daming lindol sa Pilipinas. Marami na naman nagsasabi, malapit na, sign na yan ang pagparito ng Panginoon. Well, please study the Word of God, not current events. Huwag po nating ibatay dyan yung ating paniniwala. Ibatay natin sa nakasulat na. Naka-fix na po, absolute na ang doctrine ng Word of God. Madadaya po tayo, mga kapatid, mga kaibigan. Please, dito po tayo tumuon, mag-concentrate, mag-aral, saliksikin ang katotohanan. Dahil kapag alam mo ang katotohanan, no, kumbaga, sa isang pera, kung alam mo yung genuine na coin or genuine na monetary unit, no? Halimbawa, 1,000, kung alam mo yung itsura nun, lahat ng detalye alam mo. Pag alam mo yung genuine at merong nag-alok sa'yo ng fake, madali mong ma-detect. Yan. Parang sa coin din, kung alam mo yung genuine coin, pag may nag-alok sa'yo o may nagbigay sa'yo ng fake, madedetect mo, fake yan, mali yan. Ganon din sa doctrine. Kung alam mo yung katotohanan at meron kang na-encounter na maling doktrina, malalaman mong false doctrine. Pero ang problema, kung in the first place, false na yung natutunan mo, hindi mo maaaring malaman ang katotohanan. Yun ang problema sa marami. Doon sa false, doon na nanindigan, kaya yung tama, hindi nila ma-identify. Dahil fake yung inculcate, no? Sa pag-iisip. Ayun. Sa karamihan ng mga believers. Kinalulungkot kong sabihin, pero totoo yan. Kailangan kong sabihin para makapag-isip tayo, mga kapatid. Okay? Hindi po ito para sa aking kapurihan, kasiyahan, kundi para sa ating kapakinabangan through the Word of God. Ma-magnify ang Word of God, hindi ang ating sarili mga theology. And then another point, no, dahil we wait for and look for, punta naman po tayo sa we look for, Philippians 3:20. Coming pa rin to, sinasabi ng ilang mga kapatid na hindi po nagtalakay ng coming ang Panginoon sa kanyang mga prison epistles rather. But I beg to disagree, mga kapatid. Sa Philippians 3:20, for our conversation or manner of life is in heaven. So tayo po yan. From heaven also we look for. So yan, we look for. Kanina we wait for the coming of Christ. Ngayon we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Okay? Yun po yung ating tinitignan, the Lord Jesus Christ. Dahil nasa kanan siya ng Diyos. Pero bababa siya. Nangako siya, He will come. Titus 2:13, very popular verse. Looking for. So we are looking for that blessed hope and the glorious appearing. What a glory. Glorious appearing. Sa pagparito ng Panginoon nung una naging laman, yun ay a servant, a man, okay, in the form of a servant. Pero ito, glorious appearing. He will show himself that He is God, the only potentate. Yan, mamaya, babasahin natin yung verse. Ito ay isang glorious appearing, kakaiba ang appearance ng Panginoon. Kung babasahin mo Revelation 1, kakaiba. Kasi sinasabi po ng iba na hindi po literal. But I believe, kung wala naman pong interpretation na inilagay, just take it literally, maliban kung may inilagay na interpretation. Okay. Glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. He will show Himself that He is great God. Yung mga nagsasabing hindi po Diyos ang Panginoong Kristo, nakakalungkot, nakakatakot, no? Kumanda po kayo sa pagparito niya. I will show Himself that He is great God. And, hindi lang, great God, the Lord Jesus Christ. Okay. Colossians 3:4, when Christ, who is our life, shall appear, yung sa coming na yan, yung appearing na yan, ano po? Ay iisa. Okay? Shall appear, future, then shall ye also appear with Him in glory.
Yan, we will be gathered together with Him or in Him in glory. 1 Timothy 6:14, that thou keep this commandment, sabi ni Paul kay Timothy, without spot, unrebukable. Hanggang kailan? Until the appearing of our Lord Jesus Christ. So yung appearing na yan, yan din yung coming. Yung coming na yan, yan din yung day of the Lord Jesus. Day of the Lord ng prophecy. Day of Christ. Day of Jesus Christ. Day of our Lord Jesus Christ. Iisang day po yan. Hindi po maraming day at hindi po maraming coming. Mga kapatid. 2 Timothy 4:18, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing. So sa appearing ng Panginoon, anong gagawin niya? May judgment. He will judge the quick, the alive, and the dead. Sa kanyang appearing, sa kanyang coming, sa day of Christ, sa kanyang revelation, ginamit po ni Paul yan ni Peter yan, I should say, sa 1 Peter chapter 1, the revelation of Jesus Christ. He will reveal himself gloriously. Great God. Okay? Yan. Then sabi niya, verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge. So sa appearing ng Panginoon, sa kanyang coming, sa day of the Lord ay righteous judge siya. He will take vengeance on them that know not God. Hindi naman po tayo kasama doon. Sa wrath na yun, hindi po tayo kasama. Ang subject ay mga unbelievers. Yun ang ibig sabihin po na hindi po tayo appointed to wrath. Delivered tayo from the wrath to come. Dahil puro mga ungodly unbelievers ang issue. Hindi po period of time yung wrath to come. Kundi yung wrath of God na ibubuhos, ipakikita ng Diyos, ng Panginoon Kristo after the 70th week. Hindi po within the 70th week. Wrath of the devil ang nasa loob ng 70th week. Gagamitin ng Diyos si Antichrist to persecute God's people sa bansang Israel. Yun po ang malinaw sa mga kasulatan, mga kapatid. Henceforth there is laid upon me a crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. That day, the day of Christ, the day of the Lord Jesus, and not to me only, but unto all them also that love His is the Lord Jesus Christ appearing. Yan. So appearing na coming day of the Lord, day of the Lord Jesus Christ. Yan. So sa pagparito ni ng Panginoon, we are also waiting for the manifestation of the sons of God. Kaling sabay yan. Papahayag na ng Panginoon kung sino yung mga anak ng Diyos. Kung ano yung gloryng makikita sa Panginoon, isi-share niya yan. Mako-conform tayo to the image of His Son, sabi ng Romans 8. So, the Lord Jesus Christ will be glorified in us, in the church, because we will be possessing glorified body, kaya sa Philippians chapter 3, verse 21. Ano po? So, we are waiting for that. Okay? Yung redemption of our body, katubusan ng ating katawan mula sa kabulukan. Sa kasalukuyan, nagdaranas tayo ng kabulukan. Then, sa verse 25, but if we hope for that we see not, then do we with patience. Ayan. Yung mga nakakaintindi ng doctrine, nakakaintindi ng timing, ng coming of Christ, day of Christ, no? Nung gathering natin, mayroong patience dahil ang scripture ang gumagawa ng patience, yung sa tamang aral. Yung comfort ng scripture ang umiiral, yung patience ng scripture, because you have that knowledge na ibinigay, complete revelation na ibinigay kay Paul. Sinama sa mystery na ipinahayag sa kanya, yung mystery of iniquity, dun sa 2 Thessalonians 2, yun ay kahayagan tungkol sa kung ano ang mangyayari in the future before the coming of Christ. Pati yung revelation ng Antichrist ay ipinahayag kay Paul para magkaroon tayo ng idea, magkaroon tayo ng complete picture. Kapag dumating yung araw na yun, eto na yung sinasabi ni Paul, na may falling away na una and then revelation of the man of sin. Ang malungkot kung mali ang aral natin. Iniisip natin na hindi po babagtas, hindi po makakaraan ang body of Christ doon. Nagkataong nandito ka o kaya nasa Israel ka. Sabihin mong, teka, ligtas ba ako o hindi? Yun po yung magiging problema. Magdududa ka ngayon. No? Pero kung you believe what the Word of God says, gaya ng turo ni Paul, hindi mo iniisip na anytime, any day, darating ang Panginoon. Dahil hindi po yung tinuturo ng Word of God. Alam mo yung mga order of events. Titindig ka sa katotohanan kahit na anong mangyari. Mga kapatid, ano po? Hindi ka madidismaya. Hindi ka manlulupaypay. Hindi ka magkakaroon ng second thought o kaya magdududa sa iyong sarili. Dahil alam mo ang katotohanan. Pagka alam mo yung true doctrine, uulitin ko, yung ungenuine or fake doctrine or false doctrine, ma-identify mo. Ayan, mga kapatid.
Well, wala po tayong masyadong maraming oras. We also wait for the redemption of our body. At yan din po yung tinutukoy ni Paul sa Ephesians 4:30. May day of redemption ng ating katawan. So, tayo redeem na through His blood, yung ating mga kasalanan. Pero dito yung redemption is redemption of our body from the bondage of corruption. Kung hindi naman po tayo natubos sa ating mga kasalanan through the blood of Christ, hindi na mangyayari yung redemption of our body. So, hindi pwede mag-iwalay yan. Yung redemption na yung mangyayari the day of Christ. So, mga kapatid, mga kaibigan, magiging negative po ang epekto ng maling aral sa ating buhay at makakasama sa ating pamumuhay in godliness ngayong present dispensation. Sayang yung ating pamumuhay kung mali yung umiiral na doctrine. We are waiting and looking for the coming of our Lord Jesus Christ, yung glorious appearing niya. Then we should know yung details ng doctrine bago dumating yung day na yun. At gawin po nating motivation. Okay, motivating factor, I will say, shall I say, yung pong mga doctrine na yan, katotohanan na yan sa ating pamumuhay every day, sa practical life natin as believers, no? Dapat naintindihan din natin who we are in Christ, no? Dahil marami yan sa mga sulat ni Paul, no? At doon po tayo mamuhay batay sa kung sino tayo, kung ano yung kalagayan natin. Huwag tayo mag-practice ng bagay na hindi naayon sa ating position, sa ating kalagayan kay Kristo, sa ating blessings in Christ, sa katotohanan ng mga aral na ito. Dahil kapag sablay yung ating pong aral, sasablay yung ating pamumuhay, mamamali, tayo rin po ang mawawalan. Tayo rin po ang malulugi pagdating ng araw na yon, pagharap natin sa Panginoon. So, sayang ating buhay, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Hindi ka pa tsak sa iyong kaligtasan, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Di pa huli ang lahat. Huwag na nating hintayin na dumating ang kamatayan. Anytime pwedeng dumating yung kamatayan dahil hindi po natin alam. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi po anytime, nakalatag sa mga kasulatan. Maaaring wala ka na, kaibigan, kapatid, kamag-anak, pero tsak, babalik siya. At sa kanyang pagparito, ibang-iba ang magiging dealing ng Panginoon. He will come as a judge. He will come in vengeance, maghihiganti, magpapakita ng kapuotan sa sanlibutan. At i-claim niya ang paghahari sa mundo. Yan ay nasa kanya na. No? Nung siya'y namatay, na-restore na sa kanya ang pamumuno, pamamahala ng lahat ng bagay. Pero hindi pa natin nakikita. Mangyayari yan actually sa coming of our Lord Jesus Christ. Pakikita niya kung sino siya at that time. Yung karapat-dapat na paghahari, authority, yung pagsamba. Kikilalanin siya ng lahat na Lord of Lords, King of Kings. At walang makakapigil kahit magsama-sama pa ang mga makapangyarihang leaders ng bansa, kasama pa si Satanas, dilipulin po silang lahat ng ating Panginoong Kristo. At kung ikaw naman ay anak na ng Diyos, huwag mong sayangin ang buhay mo, kaibigan, kapatid. Patuloy po tayo mag-share kahit na marami pong hindi naniniwala, tumatanggi sa kaligtasan. Marami po ang nagre-reject sa once and for all sacrifice of Christ. Patuloy po natin i-share. Huwag po natin ikahiya. Tell our friends, tell our relatives about the Christ who died, na namatay at nagpadanak ng kanyang dugo. Keep on sharing and keep on teaching the word, rightly dividing. Huwag po tayong susuko. Marami pong kalaban, marami pong tumutulig sa, pero huwag po tayong madismaya. Ganun po talaga ang buhay. Part na ng buhay mananampalataya natin, mga kapatid. Ang ganyang mas salimuot na bagay na pangyayari. So, keep fighting, keep learning, keep praying, keep studying, hold for the word of life. You stand fast in the true doctrine. At hindi po masasayang ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Hanggang sa muli. At bago po tayo magbukas, panalangin po tayo saglit. Salamat po, O Diyos Ama, sa aming pong nagamit na oras upang talakayin muli at pag-usapan ang bagay nito, sapagkat napakahalagang paksa at may malaking kaugnayan sa aming buhay mananampalataya ngayong dispensation of grace. The way ang aming pag-iisip, ang aming mga espiritu, kaluluwa at katawan ay ma-preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ through sound Bible doctrine rightly divided. Kung lahat aming dalangin, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Nais pong basahin sa inyo ang Philippians 4:3, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. 2 Thessalonians 3:16 and 18, now the Lord of peace himself give you peace always, by all means, the Lord be with you all, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Maraming salamat po.